Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo habang nakikinig ka sa kwentong ito, may isang bahagi rito na magpapaalala sa'yo ng sakripisyo ng isang ina ng bigat ng pamilyang hindi marunong tumanaw ng utang na loob at ng sakit na minsan ay hindi galing sa karamdaman kundi sa mismong mga taong minahal mo ng buong buo. Sa bayan ng San Gregorio, kilala si Aling Meora bilang si Aling Nora. Isang babaeng tahimik magsalita, simple manamit ngunit mabigat ang respeto ng mga tao sa kanya. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Nung dalaga pa lamang siya, ang tanging niyang puhunan ay isang lumang makinang panahi na minana niya sa kanyang ina. Ilang rolyo ng tela at 2 kamay na sanay magtrabaho hanggang mamaga ang daliri. Sa maliit na sulok ng palengke, doon siya nagsimulang tumahi ng uniforme kurtina besida at kung ano-ano pang ipinapagawa ng mga kapitbahay. Aing Nora, kaya mo ba itong tahiin? Punit na po. Tanong noon ng isang estudyanteng babae habang hawak ang lumang palda ng unipor. Ngumiti si Nora at kinuha ang tela. Walang damit na hindi kayang ayusin basta may tiyaga. Parang buhay din yan, anak. Minsan akala mo sira na pero kung aalagaan mo, pwede pang bumalik sa ayos. Ganun siya makitungo sa tao. Hindi lang niya inaayos ang damit ng mga customer, minsan pati loob nila ay gumagaan dahil sa kanyang mga salita. Kaya mula sa maliit na pwesto, lumaki ang kanyang patahian. Naging tindahan ito ng tela. Nagkaroon siya ng ilang tauhan. Pagkalipas ng maraming taon, tinawag na itong Balagtas Tela at Pananahi. Isang negosyong hindi man kasing laki ng mga kumpanya sa Maynila, ngunit sapat upang buhayin ang maraming pamilya sa San Gregorio. Sa tabi niya noon ay ang asawa niyang si Marcelo Balagtas, isang lalaking hindi mayaman ngunit matino, masipag at marunong magmahal ng tahimik. Si Marcelo ang tagahatid ng tela, tagapag-ayos ng resibo ni Nora tuwing madaling araw. "Nora," sabi ni Marcelo minsan habang nakaupo sila sa likod ng tindahan. "Kapag lumaki onong negosyo natin, huwag mong kakalimutan kung saan tayo nagsimula." Napangiti si Nora habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Hindi ko malilimutan, Marcelo. Basta ang pangarap ko lang mapagtapos natin ang mga anak natin. Ayokong maranasan nila ang hirap na dinaanan natin." 3 ang anak nila. Si Brando ang panganay, si Selena ang gitna at si Yvette ang bunso. Sa simula, simple lamang ang buhay ng pamilya. Kumakain sila ng sabay sa lumang mesa. Nagtatawanan sa maliit na sala. Kapag linggo, sabay-sabay silang nagsisimba. Ngunit dahil lumalalago ang negosyo, unti-unti ring nagbago ang mundo ng mga bata. Nakatikim sila ng mas magagandang damit, mamahaling gamit, pribadong paaralan at luho na minsan ay hindi na kayang pigilan ni Nora dahil ayaw niyang maramdaman ng kanyang anak na kapos sila. Si Brando, bata pa lang, mahilig ng mag-utos. Kapag may tauhan sa tindahan, minsan ay sinasaway siya ni Marcelo. "Brando anak, hindi porket may tindahan tayo ay pwede mo rin maliitin ang mga nagtatrabaho rito." Napapahirap ang batang Brando, empleyado naman natin sila pa. Doon napapabuntong hininga si Marcelo. Empleyado natin sila pero tao pa rin sila. Tandaan mo yan. Si Selena naman ay lumaki na palaging conscious sa tingin ng ibang tao. Ayaw niyang sinasabing anak siya ng mananahi. Kapag may school event, mas gusto niyang sabihin na may-ari ng textile business ang kanyang ina. Hindi simpleng tumahi sa palengke. "Mama, huwag ka nang magsuot ng lumang sandalas kapag pupunta sa school. Nakakahiya po kasi." Natigilan si Nora noon. Nakatingin siya sa sariling paa sa sandalas na malinis naman ng ngunit luma. Hindi siya nagalit. Ngumiti lang siya ng pilit. "Sige anak, magpapalit si mama." Si Yvette naman ang bunso, ang pinakamalambing noong maliit. Siya ang laging yumayakap kay Nora, laging humihingi en pasalubong. Laging umiiyak kapag aalis ang ina papuntang tindahan. Ngunit habang nagkakaedad, natuto rin siyang gamitin ang lambing para makuha ang gusto. "Malas na po talaga itong hingi ko, kahit hindi naman talaga huli." At dahil mahal ni Nora ang mga anak, madalas ay nagbibigay siya. Akala niya noon sapat na ang pagmamahal na sinusuklian ng ginhawa. Hindi niya alam sa bawat luho na hindi niya nahinhian. Unti-unti rin niyang tinuturuan ang mga anak na mas mahalaga ang makuha kaysa ang magpasalamat. Nagbago ang lahat nang biglang namatay si Marcelo dahil sa atake sa puso. Isang maulang gabi iyon, kakarating lang niya mula sa paghahatid ng tela sa kabilang bayan. Nakahawak pa siya sa resibo nang bumagsak siya sa harap ng tindahan. "Marcelo," sigaw ni Nora noon.
Halos mapid ang boses habang niyakap ang asawa. Dinala siya sa ospital ngunit hindi na umabot. Sa gabing iyon, tila kalahati ng buhay ni Nora ang nawala. Ngunit hindi siya pwedeng bumigay ng tuluyan. May 3 siyang anak, may negosyo, may mga empleyadong umaasa. Kaya kinabukasan ng libing kahit namamaga ang mata, bumangon siya at bumalik sa tindahan. Aling Nora, magpahinga muna kayo. Pakiusap ni Manang Odessa ang matagal na nilang kasambahay na halos kapamilya na ang turing. Umiling si Nora habang nakatingin sa makinang panahi. Kapag nagpahinga ako ngayon, Odessa, baka tuluyan na akong hindi makatayo. Kailangan kong lumaban para sa mga anak ko, kasama rin sa buhay ni Nora si Tim Yong. Ang napatanang driver na dating tricycle driver lamang bago kinuha ni Marcelo. Si Temyong ang naghatid sundo sa mga bata sa school. Siya rin ang tagabitbit ng mabibigat na tela kapag walang ibang mauutusan. Hindi siya madaldal ngunit laging maaasahan. Aling Nora, sabi ni Temyong minsan, kahit wala na si Sir Marcelo, nandito lang kami, hindi kayo nag-iisa. Malaki rin ang naging paper ni Maestra Belinda, kapitbahay nilang guro na kaibigan ni Nora mula kabataan. Siya ang madalas na pagpapaalala kay Nora na hindi masamang magpahinga, hindi masamang unahin minsan ang sarili, pero hindi iyon natutunan ni Nora. Lumipas ang mga taon na halos ibinigay niya ang lahat sa mga anak. Pinag-aral niya si Brando sa business school, si Selena sa fashion and marketing at si Vet sa hospitality management. Nang magkatrabaho ang mga ito, hindi man naghirap, patuloy pa rin silang humihingi sa ina. Si Brando para raw sa expansion ng sariling negosyo. Si Selena para sa lifestyle at networking. Si Yvette para sa kondo-kotse at kung ano-ano pang investment na hindi naman lumalago. Dumating ang panahon na may kanya-kanya na silang asawa at buhay. Si Brando ay napangasawa si Mirela, isang babaeng laging nakangiti sa harap ni Nora. Ngunit halatang sinusukat ang halaga ng bawat gamit sa bahay. Si Selena naman ay napalapit sa may circle ni Roderico Salazar, isang lalaking mahilig magpayo tungkol sa family asset management. Kahit ang totoo ay interesado lamang sa koneksyon ng mga balagtas. Si Yvette naman ay napangasawa si Santi, itang lalaking magaling magsalita, ngunit palaging may bagong pagkakagastusan. Kapag may family dinner, ramdam ni Nora ang lamig sa pagitan nila. Hindi na sila nagtatanong kung kumusta siya. Mas madalas nilang pag-usapan ng titulo ng lupa kita ng tindahan na renta sa lumang commercial building at kung kailan ba raw niya planong magretiro. Ma, sabi ni Brando isang gabi habang naghihiwa ng steak, hindi na praktikal na ikaw pa rin ang may final say sa lahat. Matanda ka na. Dapat kami na ang mag-manage. Na patingin si Nora sa kanya. Hindi naman ako inutil, Brando. Hindi naman ganin ang ibig kong sabihin. Mabilis na singit ni Mirela, ngunit kita sa mukha niyang iyon nga ang ibig nilang sabihin. Si Selena naman ay humigop ng wine bago nagsalita. Ma-image din kasi kapag nalalaman ng investors na ikaw pa rin ang pumipirma sa maliit na office sa palengke, parang hindi moderno. Moderno? Mahinang tanong ni Nora. Ang tindahang yan ang nagpaaral sa inyong lahat. Walang sumagot. Siyet lang ang numiti ng pilit at hinawakan ng kamay ng ina. Magusto lang namin kayong tulungan para hindi na kayo mapagod. Pero sa mga mata ni Nora, hindi pag-aalaga ang nakikita niya. Pagmamadali, parang hinihintay nilang bumitaw na siya. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa ni Nora na intindihin sila. Sinasab niya sa sarili na abala lang ang mga anak. May kanya-kanyang problema, may kapamilya na rin. Ngunit hindi maikakailan ang mga taong malapit sa kanya. Ang katotohanan, si Manang Odessa madalas na naaabutan si Nora sa kusina. Mag-isang umiinom ng salabat, nakatingin sa mga lumang litrato. Ma'am Nora, sabi ni Odessa, bakit hindi niyo sabihin sa kanila na nasasaktan kayo? Ngumiti si Nora ngunit nangingilid ang luha. Ina ko, Odessa, kapag nagsalita ako baka isipin nilang nanunumbat ako. Isang linggo habang tumutulong si Nora sa feeding program sa simbahan, bigla siyang nahilo. Hawak niya noon ang isang mangkok ng lugaw para sa batang payat nang manlambot ang tuhod niya. Mabuti na lamang at nandon si Maestra Belinda. Nora, sigaw nito habang sinasalo siya. Tulungan niyo kami. Nahihimatay siya. Dinala siya sa ospital ni Dr. Casimiro Valdez. Isang doktor na matagal nang kakilala ng pamilya. Ilang test ang ginawa, ilang araw siyang pabalik-balik. Akala niya simpleng anemia lang o pagod. Ngunit isang hapon pinaupo siya sa tahimik na kwarto.
Leonora, maingat nitong simula, kailangan nating pag-usapan ng seryoso ang resulta. Naramdaman ni Nora ang bigat sa dibdib. Dok, sabihin niyo na po. Huminga ng malalim ang doktor. May cancer ka. At base sa findings na sa stage 4 na, parang huminto ang tunog ng paligid. Hindi agad umiyak si Nora. Nakatingin lang siya sa bintana sa mga dahong gumagalaw sa labas. Gaano katagal, tanong niya. Hindi natin pwedeng sabihin ng eksakto pero may mga treatment na pwede nating subukan. Mahirap. Oo, pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Pag-uwi ni Nora, hindi niya agad sinabi sa mga anak. Inilagay niya ang resulta sa lumang bag ni Marcelo kasama ng rosaryo at ilang lumang resibo ng tindahan. Ayaw niyang guluhin sila. Ayaw niyang maging pabigat. Ngunit isang araw dumating si Selena sa bahay para maghanap ng lumang titulo ng lupa. Habang hinahaluntak ang kabinete, nakita niya ang envelope mula sa ospital. Nang mabasa niya ito, namutla siya, ngunit hindi dahil sa awa kundi dahil sa takot na baka maubos ang pera sa gamutan. Tinawagan niya agad si Brando at Yvette. Kinagabihan, nagtipon silang tatlo sa sala habang nasa kwarto si Nora. Akala nila tulog na siya, ngunit bahagyang bukas ang pinto. Stage 4, bulong ni Yvette. Grabe naman, ang mahal ng treatment niyan. Exactly. Sabi ni Selena, kapag pinagamot natin ang pinagamot, baka wala nang matira. Sumandal si Brando sa sofa. Kailangan nating maging praktikal, hindi pwedeng emosyon lang. Kung gagastusan pa natin siya, ano pang matitira sa atin? Sa loob ng kwarto, napahawak si Nora sa dibdib. Mas masakit pa iyon kaysa sa sinabi ng doktor. Ang sakit niya ay kayang pangalanan ng ospital, pero ang sakit na nanggagaling sa anak walang gamot. Kinabukasan, biglang naging maalaga ang mga anak. Nagdala sila ng prutas, gamot at kung ano-anong dokumento. Nakangiti si Selena, malambing si Yvette, seryoso si Brando. Masabi ni Brando, inilapag ang folder sa mesa. Para hindi ka na ma-stress, pirmahan mo na ito. Kami na ang bahala sa properties at accounts. Tinignan ni Nora ang papel. Hindi niya pinirmahan. Sa halip, tumawag siya kay Attorney Severino Laksamana. Ang abogado nilang mag-asawa mula pa noong buhay si Marcelo. Sa opisina nito, tahimik niyang ikinuwento ang lahat. Ang sakit ang narinig niyang usapan at ang mga dokumentong pinapapirma sa kanya. Matagal na natahimik si Attorney Severino. Nora, kailangan nating protektahan ka. Hindi lang ang ari-arian mo, pati dignidad mo. Doon unang ginawa ni Nora ang desisyong hindi niya akalaing gagawin niya bilang ina. Inayos niya ang kanyang testamento hindi para maghingati, kundi para siguraduhin ang pinaghirapan nila ni Marcelo ay hindi mapupunta sa mga kamay na walang puso. Inilagay niya na ang sinumang anak na tunay na magpapakita ng malasakit, pananagutan at pagbabago ang magkakaroon lamang ng karapatang makinabang. Malaking bahagi rin ng kanyang yaman ang inilaan niya para sa isang foundation para sa mga mahihirap na pasyenteng may cancer. Sigurado ka rito? Tanong ni Attorney Severino. Tumanggo si Nora. Buong buhay ko ibinigay ko sa mga anak ko ang lahat. Ngayon gusto kong may maiwan din ako sa mga taong walang inaasahan. Lumipas ang ilang linggo, lalong naging makulit ang mga anak sa papeles. Nang hindi pa rin pumirma si Nora sa gusto nilang dokumento, nagbago ang kanilang plano. Isang umaga dumating silang tatlo na tila may napagkasunduan. Ma, sabi ni Yvette, may lugar kaming naisip. Tahimik, presko ang hangin, makakapagpahinga ka roon. Saan dit? Tanong ni Nora. Sa lumang kubo sa taniman. Sabi ni Brando. Temporary lang. Habang inaayos namin ang treatment mo, gustong sumama si Manang Odessa, ngunit pinigilan siya ni Brando. Huwag na, Manang. Kailangan ni Mama ng katahimikan. Kami na ang bahala. Kitang-kita ni Nora ang pag-aalala sa mukha ni Odessa, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik niyang kinuha ang lumang telepono ni Marcelo at inilagay sa bulsa ng kanyang cardigan. Habang bumiyabiyahe sila papunta sa lumang kubo, walang sinasabi sa sasakyan sa labas. Mabilis na dumaraan ang mga palayan puno ng mangga at kalsadang paakyat sa bahaging malayo sa bayan. Si Nora ay nakaupo sa likod, katabi si Selena na abala sa cellphone. Si Brando ang nagmamaneho, si Yvette ay tahimik ngunit hindi makatingin sa mata ng ina. Nakakatuwa. Mahinang sabi ni Nora, pilit binabasag ang katahimikan. Dito kami minsan dinadala ng tatay niyo noong bata kayo. Naghahabol kayo ng tutubi sa damahan, walang sumagot. Pagdating nila sa kubo, halos palubog na ang araw.
Lumaang bahay, may kawayan ang sahig, mapisang dinding at may amoy ng alikabok at tuyong dahon. Sa malayo, maririnig ang huni ng kuliglik. Inilapag ni Brando isang supot ng dilata, isang kumlot at isang galon ng tubig. Doon unang naramdaman ni Nora ang kakaibang lamig. Hindi ito pahinga. Hindi ito pag-aalaga. Tinidnan ni Nora ang 3 anak na minsan niyang kinalong, pinakain, pinagpuyatan at pinagdasal gabi-gabi. "Kailan kayo babalik?" tanong niya. Mahina ngunit malinaw. Nagkatinginan ng magkakapatid, walang agad sumagot. At sa katahimikang iyon naintindihan ni Nora na ang susunod na mangyayari ay tuluyang magbubukas ng katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Mula sa huling tanong ni Nora, "Kailan kayo babalik?" Parang mas lalong lumamig ang hangin sa loob ng lumang kubo. Nakatayo ang 3 niyang anak sa may pintuan. Bawat isa ay tila may sariling dahilan kung bakit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng mga punong mangga. Ang liwanag na tumatama sa sahig na kawayan ay kulay kahel. Ngunit sa dibdib ni Nora, wala nang init na natitira. Si Brando ang unang kumilos. Isinaran niya ang trunk ng sasakyan sa labas. Bumalik sa loob at inayos ang kwelyo ng polo niya na parang negosyanteng katatapos lang gumawa ng simpleng desisyon. Hindi siya mukhang anak na nagdala sa ina para magpahinga. Mukha siyang taong nagbaba ng lumang gamit sa bodega. "Mahuwag ka ng maraming tanong," malamig niyang sabi. "May pagkain ka naman dyan, may tubig, may kumot, hindi ka naman namin pinabayaan." Napatingin si Nora sa isang supot na may 3 dilata, isang pakete ng biskit at maliit na plastik ng gamot na hindi man lang ayos ang label. Sa tabi nito ay isang galon ng tubig na halatang pinuno lang mula sa gripo. Hindi niya alam kung matatawa siya o iiyak. Buong buhay niya, kapag nagkakasakit ang mga anak niya, hindi siya natutulog. Binibilhan niya ng sabaw, gamot, bagong unan at hinahaplos ang noo hanggang bumaba ang lagnat. Ngayon sa oras na siya naman ang mahina, ito ang kapalit. "Brando," mahinang sabi niya, "anak, hindi ako hayop para iwan sa kubo." Napapitlag si Yvette. Sandali siyang napatingin sa ina, ngunit agad ding umiwas. Si Selena naman ay nagbuntong hininga, halatang iritado. Huwag niyo naman kaming paandaran ng drama," sabi ni Selena habang yakap ang mamahaling bag niya sa dibdib. "Hindi namin kayo kinakaya sa bahay. Ang dami niyong kailangan, gamot, check-up, bantay. Lahat kami may buhay rin." "May buhay rin kayo," ulit ni Nora halos pabulong. "Kaya ba wala ng lugar ang buhay ko sa inyo?" Hindi sumagot si Selena. Sa halip tumingin siya kay Brando na para bang hinihintay nitong tapusin na ang usapan. Si Brando naman ay humakbang palapit sa ina. Hindi niya hinawakan si Nora, hindi niya man lang inayos ang upuan nito. Tinitigan lang niya ang matandang babaeng minsan ay halos magutom para mapag-aral siya. "Ang totoo niyan, pagod na kami," sabi niya. "Pagod na kami sa responsibilidad na hindi naman dapat sa amin lang nakapatong." "Responsibilidad?" tanong ni. Ang boses niya ay mahina pero nanginginig sa sakit. "Anak, hindi ba responsibilidad ko rin kayo noon? Noong may sakit ka." "Brando, at 3 gabi akong hindi natulog noong muntik ng maospital si Selena dahil sa hika. Noong ikaw, Yvette, umiiyak gabi-gabi dahil takot kang maiwan mag-isa." Napaiwas ng tingin si Yvette. May saglit na pagkabagbag sa mukha niya, ngunit mabilis itong tinakpan ng takot at pagkagahaman. Hinawakan siya ni Selena sa braso, tila pinapaalalahan ng huwag bigay. "Maiba iyon," sabi ni Selena. "Magulang kayo, natural lang iyon." Doon napangiti si Nora. Hindi masayang ngiti kundi ang ngiting tila mula sa pusong tinadtad ng maliliit na sugat. Ganun pala. Kapag ina ang nagsakripisyo, natural lang iyon. Pero kapag ina na ang kailangang alagaan, pabigat na. Tumahimik ang kubo. Narinig nila ang kaluskos ng tuyong dahon sa labas, pati ang ugong ng makinang sasakyan na iniwan nakabukas ni Brando. Hindi nagtagal, tuluyang sumabog ang inis ng panganay. "Tama na, ma," sigaw ni Brando. "Huwag mo kaming konsensyahin. Stage 4 ka na. Kahit ibenta pa namin lahat, hindi naman siguradong gagaling ka. Anong gusto mong mangyari, maubos lahat para lang pahabain ang paghihirap mo?" Napahawak si Nora sa lamesang kawayan. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng sinabi ng sariling anak. Sa likod ni Brando, tahimik na tumulo ang luha ni Yvette. Ngunit hindi iyon sapat para pigilan ng nangyayari. Si Selena, halip na awatin ng kapatid, ay tumando pa. "Diyan ka na lang muna."
Dagdag ni Selena ngunit ang lamig ng boses niya ay parang kutsilyo. Selena, bulong ni Nora. Anak! At doon ang salitang matagal nang nakakulong sa bibig ni Brando ay lumabas na parang huling hatol. Diyan ka na lang mamatay, ma. Huwag mo nang kaming idamay sa paghihirap mo. Parang tumigil ang mundo ni Nora. Hindi siya nakasigaw. Hindi siya nakaiyak agad. Nakaupo lang siya. Nakatitig sa mukha ng panganay niyang anak sa batang minsan niyang hinatid sa unang araw ng klase sa binatang minsan niyang ipinagmalaki sa lahat ng tao sa lalaking ngayon ay nagsabi sa kanya na mamatay na lamang siya sa isang kubo. Saglit na nagkaroon ng katahimikan si Yvette ang unang tumalikod. Hindi na niya kinaya ang tingin ng ina. Sumunod si Selena mabilis ang lakad. Tila gustong takasan ang sariling konsensya. Si Brando ang huling lumabas, bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan, luminon pa siya. Huwag kang mag-alala. May babalik naman siguro bukas o sa makalawa para tingnan ka. Hindi na sumagot si Nora. Pinanood niya silang sumakay sa sasakyan. Pinanood niya kung paano umandar ito pababa sa makitid na daan. Pinanood niya hanggang sa mawala ang ilaw ng kotse sa pagitan ng mga puno. At nang tuluyang manahig ang dilim saka lamang bumagsak ang unang hikbi niya. Hindi iyon simpleng iyak. Iyon ay iyak ng isang inang. Sinubukang intindihin ang mga anak sa loob ng maraming taon. Iyak ng babaeng inubos ang lakas para sa pamilya. Ngunit sa oras ng panghihina, iniwan sa gitna ng kawalan. Ngunit sa gitna ng paghikbi, may isang bagay na hindi nawala kay Nora. Ang dignidad niya. Pinunasan niya ang luha gamit ang laylayan ng kanyang hardigan. Mabagal niyang ipinasok ang kamay sa bulsa at hinawakan ang lumang telepono ni Marcelo. Luma na iyon, gasgas ang gilid at minsan ay maina ang signal. Pero sinadya niyang dalhin iyon dahil sa puso niya alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Binuksan niya ang telepono, isang bar lang ang signal. Lumapit siya sa may bintana ng kubo. Itinapat ang phone sa mas mataas na bahagi. At nang may lumabas na 2 bar agad niyang tinawagan ang numerong kabisado niya. Ilang ring lang sumagot agad ang kabilang linya. Nora, boses iyon ni Attorney Severino Laksamana. Nakarating na ba kayo sa bahay pahingahan? Sandaling napapikit si Nora. Pinilit niyang patatagin ang boses. Severino, hindi ito bahay pahingahan. Iniwan nila ako sa lumang kubo. Tumahimik ang abogado. Ngunit nang magsalita ito muli, wala nang pag-aalinlangan sa boses niya. Nasaan ka eksakto sa taniman sa may bundok, iyong lumang kubo ni Marcelo? May kasama ka ba? Wala. Iniwan nila ako rito. Sinabihan akong naputol ang boses ni Nora, ngitilit niya pa rin. Sinabihan akong dito na lang mamatay. Sa kabilang linya narinig niya ang malalim na paghinga ni Attorney Severino. Nora, makinig ka sa akin. Huwag kang aalis dyan. Ilock mo ang pinto kung kaya. Tatawag ako sa kapitana sa pulis at sa doktor at ipapatupad ko na ang protection clause na pinirmahan mo. Gawin mo na, sabi ni Nora. At sa unang pagkakataon hindi nanginginig ang boses niya. Hindi ko sila susumpain pero hindi ko nahahayaang yurakan ako. Ibinaba niya ang telepono. Sumandal siya sa pader ng kubo. Ang katawan niya ay nanghihina. Ngungit sa loob niya may maliit na apoy na muling nagsimulang mabuhay. Hindi apoy ng paghihiganti. Apoy ng babaeng matagal nang nananahimik at ngayon ay natutong ipagtanggol ang sarili. Samantala pababa pa lamang sina Brando, Selena at Yvette sa daan. Nang unang tumunog ang cellphone o ni Brando, inis niya itong sinagot. Ano singgal niya? Sa kabilang linya ay ang manager ng bangko, Mr. Balagtas. Good evening po. Tumatawag lang po kami para ipaalam na pansamantalang frozen ang lahat ng corporate linked accounts na may authorization dispute under the Estate Protection Notice filed by Attorney Severino Laksamana. Napahanto sa pagmamaneho si Brando. Anong sinasabi mo? Ako ang authorized signatory sa ilang accounts. Sir, under review na po. May formal notice po kaming natanggap. Kailangan niyo pong makipag-ugnayan sa legal counsel. Bago pa siya makasagot, tumunog naman ang phone ni Selena. Ang tumawag ay ang accountant ng pamilya. Ma'am Selena, pasensya na po pero hindi na namin pwedeng i-release ang reimbursement ninyo. May instruction po mula sa legal office. Lahat ng transactions ay naka-hold. Ano, hindi pwede yan? Sigaw ni Selena. Alam mo ba kung sino ako? Halos kasabay nito nakatanggap ng mensahe si Yvette mula sa property administrator na pansamantalang sinususpende ang access nila sa family properties at kailangang magpaliwanag tungkol sa kalagayan ni Nora.
Nanginginig ang kamay ni Evet habang binabasa ang mensahe. Kuya, halos pabulong niyang sabi. May nakalagay dito possible financial abuse and elder neglect. Namuti ang mukha ni Brando. Hindi niya magagawa iyon. Ngunit bago pa siya matapos tumunog muli ang phone niya. Sa pagkakataong ito si Attorney Severino mismo. Brando, malamig na sabi ng abogado, bumalik kayo sa kubo ngayon din papunta na roon ang kapitana at pulis. Kapag hindi nyo binalikan ang ina nyo, mas mabigat ang magiging kaso. Attorney, misunderstanding lang ito, mabilis na sabi ni Brando. Biglang nagbago ang tono. Pinagpapahinga lang namin si Mama. Pinagpapahinga, sagot ni Attorney Severino. Iniwan ninyo ang babaeng may stage 4 na cancer sa kubo na walang bantay. May mga dokumento rin akong hawak tungkol sa tangka ninyong ilipat ang ari-arian niya habang siya ay may sakit. Huwag mo akong subukan, Brando. Hindi na nakasagot si Brando. Bigla niyang inikot ang sasakyan sa likod, umiiyak na si Yvette. Si Selena naman ay naninginig sa galit at takot. Kasalanan mo ito. Sigaw ni Selena kay Brando. Sabi ko sa'yo huwag mong sisigawan si Mama. Ako ikaw ang may pakan na ilayo siya. Ganting sigaw ni Brando at ikaw ang nagdala ng papeles. Iyak ni Yvette, tayong lahat ang may kasalanan. Wala pang minuto mula nang iwan nila si Nora bumabalik na sila sa parehong daan na tila hinahabol ng multo ng sarili nilang ginawa. Pagdating nila sa kubo, hindi na nila nadatngang si Nora na nag-iisa. Nandoon na si Kapitana Zenida magsalin, isang matapang na babaeng matagal nang nirerespeto sa barangay. Kasama niya si Senior Master Sergeant Arnel Botor at 2 tanod. Nandoon din si Maestra Belinda Hingal na hingal halatang nagmamadaling sumama sa gilid. Nakatayo si Temyong namumula ang mata sa pigil na galit si Nora ay nakaupo sa lumang silyum kahoy may kumot sa balikat. Niya mahina ang katawan ngunit tuwid ang likod nang makita ng 3 anak ang mga tao sa paligid niya. Sabay-sabay silang napatigil, masigaw ni Yvette agad na tumakbo palapit. Sorry, hindi namin sinasadya. Itinaas ni Kapitana Zenaida ang kamay para pigilan siya. Dahan-dahan, huwag kayong basta lalapit. Kapilya kami, protesta ni Brando. Pamilya, marina tanong ni Kapitana Zenida. Pamilya ba ang nag-iiwan ng may sakit sa kubo ng walang bantay? Namula si Brando, si Selena ay agad umiyak ngunit hindi malaman kung dahil sa konsyensya o dahil sa takot. Lumuhod si Yvette sa sahig na kawayan. Nanginginig, manatakot lang kami. Sabi ni Yvette, hindi namin alam ang gagawin. Tumingin si Nora sa kanila, matagal malalim. Sa bawat mukha may alaala siyang nakikita. Mga unang hakbang, unang lagnat, unang gradasyon, unang yakap. Pero sa gabing iyon may bagong katotohanan na rin na nakaukit sa puso niya. Hindi ko kayo isusumpa. Mahinang sabi ni Nora. Kahit anong sakit ang ibinigay ninyo sa akin, anak ko pa rin kayo. Pero simula ngayong gabi, hindi ko na kayong hahayaang gamitin ang pagiging ina ko para tapakan ako. Napahagulgol si Yvette. Si Selena ay napaupo sa gilid walang masabi. Si Brando ay nanatiling nakatayo. Naninigas ang panga. Ngumbit halatang nanginginig sa takot. Dumating si Attorney Severino makalipas ng ilang minuto kasama ang ambulansya na ipinadala ni Dr. Casimiro. Agad na inalalayan ni Temyong at Maestra Belinda si Nora. Habang inilalabas siya sa kubo, huminto siya sandali sa tapat ng mga anak. Mapakiusap, sabi ni Brando, ngayon ay mababa na ang boses. Ayusin natin ito. Tumingin si Nora sa kanya. Inaayos ko na, Brando, pero hindi na sa paraan na gusto ninyo. Dinala si Nora sa pribadong ospital ni Dr. Casimiro. Doon hindi na siya inilagay sa lumang ward na pinili ng mga anak para makatipid. Anisikaso siya ng maayos. Si Manak Odessa ay dumating na umiiyak, hawak ang bag ng damit ni Nora. Ma'am Nora, sabi nito habang hinahalikan ng kamay niya. Sabi ko na nga ba hindi dapat akong pumayag na iwan kayo? Hinaplos ni Nora ang kamay ni Odessa. Hindi mo kasalanan. Matagal ko nang kailangang makita ang katotohanan. Sa ospital may nakikita si Nora na mga taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng bagong yugto ng buhay niya. Si Nurse Paloma, isang batang nurse na mahinong magsalita, ang unang naglinis ng sugat sa braso niya mula sa pagkasabit sa kawayan ng kubo. Masakit po ba, Lola Nora? Mas masakit ang hindi nakikita. Sagot ni Nora. Hindi nagtanong pa si Paloma, ngunit sa paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, naramdaman niya ang malasakit na matagal nang hinahanap niya sa sarili nilang anak.
Sa kabilang kwarto, nakikita rin niya si Inang Coralia, isang matandang pasyente na walang dalaw ngunit laging may baong dasal at kwento. Sa hallway naman nakikita niya si Lirio, isang payat na bata na may cancer kasama ang ama nitong si Dalmaso, isang magtatahong na halos maiyak dahil kulang ang pera sa gamot. Pauwi na lang tayo. Ayoko na po kayong mahirapan. Napahanto si Nora nang marimid iyon, parang may kumurot sa puso niya. Isang batang lumalaban para mabuhay at isang amang handang ibuhos ang lahat kahit walang-wala. Doon niya unang inisip na kung may natitira pa siyang lakas, hindi dapat mapunta iyon sa galit. Dapat mapunta iyon sa saysay. Kinabukasan dumating si Attorney Severino, dala ang mga papeles. Nasa kwarto rin sina Manang Odessa Timyong at Maestra Belinda. Pinaliwanag ng abogado na pansamantalang inaalis na sina Brando Celina at Yvette sa anumang kontrol sa negosyo at ari-arian habang iniimbestigahan ang pangyayari. Handa ka na ba rito, Laura? Tanong niya. Tumingin si Nora sa bintana. Sa labas maliwanag ang umaga. Hindi na kubo ang nakikita niya. Hindi na dilim. Hindi na sasakyang papalayo. Nakikita niya ang sariling buhay na kahit may sakit ay maaari pang magkaroon ng direksyon. Tumango siya. Oo, ilagay mo rin sa dokumento na sina Odessa Temyong at ikaw ang tutulong sa akin sa personal kong pangangalaga. Hindi na sila ang magdedesisyon para sa akin. Pinirmahan ni Nora ang dokumento. Hindi iyon pirma ng galit na ina. Pirma iyon ng babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang sarili nang hindi kinakailangang humingi ng permiso sa mga anak. Sa labas ng kwarto nag-aaway sina Brando Celina at Yvette. Naririnig ni Nora ang boses nila sa hallway. Wala na tayong access, sigaw ni Celina. Paano ang mga bayarin ko? Tumahimik ka, sagot ni Brando. Kailangan nating makuha ulit ang loob niya. Loob niya, iyak ni Yvette. Hindi ba dapat humingi tayo ng tawad dahil nanay natin siya? Napatingin si Nora sa pintuan. Sa unang pagkakataon hindi siya tumayo para ayusin ang away nila. Hindi niya sinubukang paglapitin sila. Hindi niya inako ang gulong, sila mismo ang gumawa. Tahimik lang siyang humiga. Hinawakan ang rosaryo ni Marcelo at pumikit. Sa loob ng maraming taon, akala niya ang pagiging ina ay nangangahulugang pagtitiis kahit ubos ka na. Ngunit sa gabing iniwan siya sa kubo at sa umagang muli siyang dinala sa liwanag, natutunan niya ang isang bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat maging kulungan. At habang sa labas ay gumuho ang mundong itinayo ng kasakiman ng kanyang mga anak sa loob ng kwarto ni Nora, ay may nagsisimulang bagong buhay. Mahina man ang katawan ngunit mas matibay ang puso kaysa dati. Sula sa katahimikan ng kwarto sa ospital, habang hawak ni Nora ang rosaryo ni Marcelo at naririnig sa labas ang pagtatalo ng kanyang mga anak, unti-unti niyang naunawaan na ang buhay niya ay hindi na maaaring bumalik sa dating anyo. Hindi na siya pwedeng maging inang laging tagasalo ng problema, tagapagtakip ng kahihiyan at tagapagbigay ng kapatawaran. Kahit hindi naman hinihingi ng tapat noong gabing iniwan siya sa kubo, may isang bahagi ng puso niya ang namatay. Ngunit sa umagang iniligtas siya nina Attorney Berino, Kapitana Zenaida, Maestra Belinda Temyong at Manang Odessa, may isa namang bahagi ng kanyang pagkatao ang muling nabuhay. Ang bahaging marunong ng tumayo para sa sarili. Ilang araw pa siyang nanatili sa ospital ni Dr. Casimiro Valdez. Mahina pa rin ang katawan niya. May mga gabing sumasakit ang likod niya, nanginginig ang kamay at nawawalan siya ng gana sa pagkain. Ngunit kakaiba na ang paligid niya ngayon. Hindi na siya nag-iisa sa kwarto habang naghihintay kung may anak bang dadalaw. Nandoon si Man Modesa na hindi umaalis sa tabi niya. Si Maestra Belinda na nagdadala ng mga librong may malalaking letra para malibang siya. Si Temyong na tahimik na nagdadala ng sariwang prutas at si Nurse Paloma na maingat humawak sa kanya na parabang dugo nilang kamag-anak. Isang hapon pumasok si Dr. Casimiro kasama si Attorney Severino. Nakaupo si Nora sa kama, may kumot sa balikat, nakatingin sa bintana kung saan natatanaw ang maliit na hardin ng ospital. Nora, mahinaong sabi ni Dr. Casimiro, hindi kita kailangang lokohin, mahirap pa rin ang gamutan, may mga araw na magiging masakit. May mga araw na iisipin mong ayaw mo na. Pero malaking bagay ang paligid. Kailangan mo ng lugar na tahimik, maliwanag at malayo sa stress. Hindi ako babalik sa bahay. Agad na sabi ni Nora. Hindi siya galit nang sinabi iyon, malinaw lang. Para bang matagal na niyang pinag-uusipan at hindi na kailangang ipaliwanag pa. Tumanggo si Attorney Severino.
May naalala akong lugar sa Hiraya, maliit na recovery home sa Santa Aurelia. Malapit sa dagat, hindi iyon marangya tulad ng private resort pero malinis tahimik at may mga taong mapagkakatiwalaan. Maaari kang doon muna magpagaling habang naaayos natin ang legal matters. Napatingin si Manang Odessa kay Nora. Sasamahan ko kayo, ma'am. Ako rin po kung kailangan nyo ng driver. Singit ni Temyong mula sa may pintuan. Si Nora ay napangiti ng mahina. Parang mas pamilya ko pa nga kayo kaysa sa mga anak ko. Hindi po kailangang kadugo para magmahal ng totoo. Sagot ni Manang Odessa. At doon muling nangingilid ang luha ni Nora. Pagkalipas ng 2 araw, inilipat si Nora sa Casa Hiraya. Maaga silang bumiyahe upang hindi siya mapagod. Sa van katabi niya si Manang Odessa. Habang si Temyong ang nagdadrive, si Nurse Paloma ay sumama bilang private nurse na inireomenda ni Dr. Casimiro. Kahit sa totoo lang ay mas maliit ang bayad kaysa sa normal na tinatanggap niya sa ospital. Nurse Paloma, sabi ni Nora habang nakatingin sa bintana. Bakit ka pumayag na sumama sa akin? Bata ka pa. Mas marami kang kikitain kung mananatili ka sa malaking ospital. Gumiti si Paloma. Simple ang mukha niya, ngunit may tahimik na kabutihan sa mga mata. Nung bata po ako, may tumulong sa nanay ko, magkasakit siya. Hindi namin kilala, hindi namin kamag-anak. Pero dahil sa tulong niya, nabuhay pa si nanay ng ilang taon. Simula noon, sabi ko, kapag may pagkakataon akong mag-alaga ng isang taong nanganganyilaan, gagawin ko. Natahimik si Nora. Hindi niya sinabi, ngunit sa loob niya naisip niyang may mga taong hindi mo kailangang palakihin, pag-aralin o bigyan ng bahay para lang matutong magmalasakit. May mga pusong likas na marunong magbigay. Pagdating nila sa Casa Hiraya, sinalubong sila ng amoy ng dagat at tunog ng alon sa di kalayuan. Hindi malaki ang bahay. Puting pintura, kahoy na bintana, maraming halaman sa paligid at may maliit na hardin kung saan nakatanim ang gumamela santan at ilang halamang gamot. Sa bandang likod may tanawing dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Isang lalaking nasa S ang lumapit sa kanila. Payat kayo, may hawak na pandilig at may sombrerong buri. Ma'am Nora, sabi nito halatang nahihiya. Ako po si Isko Maravilla, harbinero po rito. Napatingin ng mabuti si Nora sa kanya. Parang may naaalala siya. Isko, ikaw ba yung batang dati naming tinulungan ni Marcelo, yung anak ng magsasakang nasunugan ng bahay? Napayuko ang lalaki, napangiti at namula ang mata. Ako nga po, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako nakapag-aral kahit vocational man lang. Noong narinig kong kayo ang dadalhin dito, nakiusap ako na ako ang mag-aalaga ng hardin sa tapat ng kwarto ninyo. Nahawak si Nora sa dibdib. Sa dami ng taong binigyan niya noon ng tulong, marami na siyang nakalimutan. Ngunit ang kabutihang ibinigay ng tahimik ay may paraan para bumalik sa oras na ikaw naman ang nangangailangan. Salamat, Isko. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang gawin ito. Gusto ko po, sagot ni Isko. Uwang na loob ko po ang pag-asa. Sa mga unang linggo sa Casa Hiraya, naging mabagal ang araw ni Nora, ngunit hindi mabigat. Tuwing umaga, binubuksan ni Paloma ang bintana para pumasok ang hanging dagat. Si Manang Odessa ay nagluluto ng lugaw, tinola o sabaw na madaling kainin. Si Isko ay naglalagay ng bagong bulaklak sa maliit na florera sa tabi ng kama. Si Temyong naman ay pumupunta tuwing makalawang araw upang maghatid ng gamot, dokumento o balita mula sa bayan. Hindi laging maganda ang pakiramdam ni Nora. May mga araw na halos hindi siya makabangon. May mga gabi na naririnig ni Paloma ang pigil niyang iyak. Masakit po ba mo? Tanong ni Paloma minsan habang inaayos ang una niya. Oo, sagot ni Nora, pero hindi lang katawan. Naupo si Paloma sa tabi niya. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan lang niya si Nora na huminga ng malalim. Aka ko, patuloy ni Nora. Kapag naging mabuti kang ina, babalik iyon sa pagtanda mo. Hindi pala ganun kasimple. Hindi po ninyo kasalanan ang pinili nilang ugali, sabi ni Paloma. Pero baka may pagkakulang ako, bulong ni Nora. Baka sobra akong nagbigay. Baka nakalimutan kong turuan silang mahirapan. Dumating si Maestra Belinda kinabukasan at nadatnan si Nora na nagsusulat sa maliit na notebook. Hindi iyon listahan ng gamot o gastos. Mga liham iyon. Isa para kay Brando, isa para kay Selena, isa para kay Yvette. Isusulat mo lahat ng sakit. Tanong ni Belinda. Hindi para manumbat,
Gusto ko lang mailabas. Baka kapag hindi ko isinulat dalhin ko hanggang hukay. Sa liham kay Brando, isinulat niya ang alaala ng batang takot matulog kapag wala siyang ilaw. Sa liham kay Selena, isinulat niya ang unang bestida nitong tinahi niya gamit ang natirang tela sa tindahan. Sa liham kay Ed, isinulat niya ang gabing halos isugod niya ito sa ospital dahil sa mataas na lagnat at kung paano siya nagdasal na sana siya na lang ang magkasakit. Hindi pa niya ibinigay ang mga liham, hindi pa panahon. Ngunit bawat salita na isinulat niya ay parang tinik na nabubunot sa dibdib. Habang nagsisimulang lumiwanag ang paligid ni Nora, kabaligtaran naman ang nangyayari sa tatlo niyang anak. Sa San Gregorio, mabilis kumalat ang balita. Hindi man nagsalita si Nora sa publiko, may mga nakakita sa pagdating ng pulis sa kubo. May mga empleyadong nakaalam na nireze ang accounts. May mga supplier na biglang nagduda sa pamamalakad ni Brando. Sa negosyo, hindi na siya sinasalubong ng parehong respeto. Mang Paterno, sabi ni Brando isang umaga sa opisina, bakit delayed ang delivery ng tela mula sa Lokban na kamot nang batok ang matandang empleyado? Sir, gusto raw munang makausap ng supplier si Attorney Severino. Nangangailangan po sila ng status ng kumpanya. Status singhal ni Brando. Ako ang nagpapatakbo nito. Tahimik lang si Mang Paterno. Matagal na siyang tauhan ni Nora. Nakita niya kung paano itinayo ng babae ang negosyo mula sa pawis at puyat. Kaya kahit takot siya kay Brando, hindi niya kayang ibigay ang parehong respeto. Si Selena naman ay unti-unting nalulubog sa kahihiyan. Hindi na niya mabayaran ang ilang utang sa butik at salon. Ang mga kaibigan niyang dati ay laging nakangiti sa kanya sa mga event ay biglang naging abala. Selena, sorry ha, private dinner muna kami ngayon, sabi ng isa niyang kaibigan sa telepono. Next time ka na lang. Alam ni Selena ang ibig sabihin noon, wala na siyang maipagyayabang. Wala na siyang maipambayad, kaya wala na rin siyang puwang sa mundong pinilit niyang pasukin. Si Yvette naman ang pinakagulong-gulo sa kondo nila ni Santi. Hindi sila tumigil sa pagtatalo, kailangan mong kausapin ang nanay mo. Sabi ni Sunny, hindi pwedeng mawalan tayo ng bahay at allowance dahil lang sa drama ninyo. Drama sigaw ni Yvette. Iniwan namin siya sa kubo. Sunti, naririnig mo ba sarili mo? Humingi ka ng sorry. Umiyak ka, magaling ka naman doon. Napatingin si Yvette sa asawa. Noon niya unang nakita kung gaano kahawig ni Santi na masamang bahagi ng sarili niya. Mapagkunwari, makasarili at laging may kapalit ang lambing. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Nora sa kubo. Ang boses nitong mahinang nagtatanong, kailan kayo babalik? Ilang araw matapos iyon nagdesisyon si Yvette na pumunta sa Casa Hiraya, ngunit hindi siya pumunta ng walang dalang intensyon. Bitbit niya ang isang malaking buket ng puting bulaklak at isang folder na may nakatagong dokumentong pinagawa ni Sunny. Ang plano niya ay simpleng humingi ng tawad umiyak at kapag lumambot si Nora, ipapapirma niya ang papel para maibalik ang access nila sa ilang ari-arian. Pagdating niya sa Casa Hiraya, nadatnan niya si Nora sa hardin. Nakasuot ito ng malambot na duster at may balabal sa balikat. Katabi nito si Paloma habang si Isko ay nagdidiligman halaman sa di kalayuan. Mamahinang tawag ni Yvette. Tumingin si Nora, hindi siya nagalit, hindi rin siya nangumitik. Yvette! Lumapit si Yvette at agad lumuhod. Masorry po talaga, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin. Natakot lang po kami. Natakot kami sa gastos sa sakit sa lahat. Tahimik na nakinig si Nora. May bahagi ng puso niyang gustong yakapin ang bunso. Ngunit natutunan na niyang hindi lahat ng luha ay pagsisisi. Minsan takot lamang iyon sa kapalit. Tumayo ka, sabi ni Nora. Inabot ni Yvette ang bulaklak. Para po sa inyo. Kinuha ni Manang Odessa ang bulaklak mula sa kamay ni Yvette. Habang inaayos niya iyon, nahulog mula sa ilalim ng wrapper ang maliit na folder. Napatingin ang lahat. Mabilis itong dinampot ni Yvette ngunit huli na. Ano yan? Tanong ni Nora. Walang naisagot si Yvette. Kinuha ni Manang Odessa ang folder at iniabot kay Attorney Severino na sakto namang dumating para magdala ng mga papeles ng foundation. Binasa niya ang dokumento at agad kumunot ang noo. Nora, sabi ng abogado. Ito authorization request ito para ibalik sa kanila ang limited property access. Napapikit si Nora. Hindi siya sumigaw. Hindi niya pinahiya si Yvette sa harap ng lahat. Ngunit ang tahimik niyang pagkadismaya ay mas mabigat pa kaysa anumang galit.
Anak, ang tunay na pagsisisi ay hindi nagtatago ng papel sa ilalim ng bulaklak. Napahagulgol si Yvette. Sa pagkakataon na iyon, hindi na niya alam kung para sa plano niyang nabisto o para sa sariling kahihiyan. Hindi ko alam kung paano babawi. Kung gusto mong bumawi, sagot ni Nora, magsimula ka sa walang hinihing kapalit. Umalis si Yvette nang hindi napirmahan ng dokumento, ngunit kakaiba ang pag-alis niya. Hindi siya galit tulad ni Brando. Hindi rin siya purong hiya tulad ni Selena. Habang lumalabas sa gate, lumingon siya sa hardin at nakita niya si Paloma na maingat na inaakiya si Nora si Isko na inaayos ang silya at si Manang Odessa na nagdadala ng mainit na sabaw. Doon niya unang naramdaman ang hapdi ng katotohanan. Ang ibang tao mas naging anak pa kaysa sa kanilang magkakapatid. Mula noon, mas naging malinaw kay Nora ang gusto niyang gawin. Isang umaga pinatawag niya sina Attorney Severino Maestra Belinda Paloma Dalmaso at Temyong sa maliit na sala ng Casa Hiraya. Si Dalmaso, ang magtatahong atama ni Leo, ay nahiyang pumasok dahil suot pa niya ang kupas na polo at tsinelas. Pasensya na po, Aling Nora. Baka nakakahiya po ako dito. Walang nakakahiya sa taong lumalaban sa pagmamahal sa anak. Sabi ni Nora. Doon niya sinabi ang plano niya. Itatad niya ang Hiraya ni Marcelo Foundation, pangalan ng yumaong asawa niya, upang makatulong sa mahihirap na pasyente may cancer. Hindi ito magiging palabas. Hindi ito gagamitin para pagandahin ang pangalan ng pamilya. Gagamitin ito para sa gamot, pagkain, pamasahe at pansamantalang tutuluyan ng mga bantay na walang pera. Paloma, sabi ni Nora, ikaw ang gusto kong maging coordinator. Alam mo, ang hirap mang pasyente. Manlaki ang mata ni Paloma. Ako po, pero Ma'am Nora, nurse lang po ako. Hindi lang nurse, sagot ni Nora. May puso ka, mas mahalaga iyon kaysa titulo. Belinda, patuloy ni Nora. Ikaw ang bahala sa listahan, dokumento at pagpili ng mga tutulungan. Ayokong may palakasan. Tumango si Maestra Belinda. Gagawin natin ang tama. Dalmaso, sabi ni Nora, kung papayag ka, gusto kong ikaw ang maghatid ng pagkain sa mga pasyente tuwing umaga. Babayaran ka ng tama. Hindi limos, trabaho. Napaiyak si Dalmaso. Aling Nora, ang laki na po ng tulong ninyo kay Lirio. Hindi lang ito para kay Lirio, sabi ni Nora. Para ito sa lahat ng katulad ninyong lumalaban kahit walang-wala. Ang unang natulungan ng foundation ay si Lirio. Nang dumating ang gamot at kaunting tulong para sa pamasahe nila ng ama niya, yumakap ang bata kay Nora. Lola Nora, sabi ni Lirio. Pag gumaling po ako, magiging teacher ako. Tapos tuturuan ko po ang mga batang mahihirap para hindi sila matakot mangarap. Napaiyak si Nora. Sa batang iyon, nakita niya ang dahilan kung bakit siya kailangan pang mabuhay. Hindi lang para hintayin ang wakas, kundi para mag-iwan ng liwanag. Lumipas ang mga linggo. May mga araw na malakas si Nora at nakakapunta sa hardin. May mga araw naman na halos buong maghapon siyang nakahiga, ngunit hindi na siya walang saysay. Sa bawat resibong inaaprubahan niya para sa gamot. Sa bawat pasyenteng natutulungan, sa bawat pasasalamat na naririnig niya, may bahagi ng kanyang sugat bilang ina ang unti-unting naghihilom. Isang gabi, nagkaroon sila ng simpleng hapunan sa hardin. Naghanda si Manang Odessa ng tinolang manok. Nagdala si Dalmasio ng mainit na taho. Si Isko ay nagsabit ng maliliit na ilaw sa puno. Si Maestra Belinda ay nagdala ng lumang radyo na tumutugtog ng kundiman. Si Paloma ay umupo sa tabi ni Nora. Hawak ang listahan ngunang pasyenteng matutulungan ng foundation. Nandoon din si Lirio, payat pa rin ngunit mas maliwanag ang ngiti. Nakakatuwa po rito, sabi ni Lirio. Parang pamilya. Napatingin si Nora sa paligid. Hindi ito ang pamilyang ipinanganak mula sa dugo niya. Ngunit ito ang pamilyang pinili siyang alagaan nang wala siyang maibigay na mana sa kanila. Sa ilalim ng maliliit na ilaw, habang maririnig ang alon sa malayo at tawanan ng mga taong hindi siya iniwan, tumulo ang luha ni Nora. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Paloma. Ngumiti si Nora habang pinupunasan ng mata. Kasi ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako ubos. May natira pa pala sa akin. Kinabukasan bumalik si Dr. Casimiro sa Casa Hiraya upang tingnan siya. Matapos ang check-up, umupo ito sa kasama si Nora. Hindi kita bibigyan ng peking pag-asa, sabi ng doktor, pero masasabi kong mas maganda ang lagay mo kaysa noong una kitang dinala sa ospital. Nakakatulong ang gamutan, nakakatulong ang paligid,
Nakakatulong na may dahilan kang gumising. Tumingin si Nora sa hardin kung saan naglalaro si Leo habang pinapanood ni Dalmasio. Doc, hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang buhay ko pero ngayon hindi na ako takot na bawat araw ay masayang. Nang gabing iyon, kinausap niya si Attorney Severino. Nasa maliit silang study room ng Casa Hiraya. Sa mesa ay nakalatag ang final revision ng kanyang testamento. Sa sabi ni Nora, ayokong maging malupit na inaasa huli pero ayokong maging bulag. Ano ang gusto mong idagdag? Bigyan mo sila ng pagkakataon magbago. Hindi mana agad. Hindi pera agad. Kondisyon, pananagutan. Kung sino ang tunay na magpapakita ng pagbabago sa loob ng panahon, iyon lang ang magkakaroon ng karapatan. Pero ang foundation siguraduhin mong hindi nila magagalaw. Tumango si Attorney Severino. Gagawin ko. Huminga ng malalim si Nora. Sa labas ay maririnig ang hangin sa mga dahon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na niya nararamdaman na naghihintay lang siya ng pagbisita ng mga anak. Hindi na niya sinusukat ang kanyang halaga sa kung sino ang darating, sino ang tatawag o sino ang hihingi ng pirma. Sa Ahiraya natutunan niyang may buhay pagkatapos ng pagtataksil. May tahanan pagkatapos ng pag-abandona. May pamilyang nabubuo hindi dahil sa apelyido kundi dahil sa malasakit. At habang hawak niya ang ballpen para lagdaan ang bagong pahina ng kanyang huling habilin sa maliit na study room ng Casa Hiraya, alam ni Nora na hindi pa tapos ang kwento niya. Hindi na siya ang inang iniwan sa kubo. Siya na ang ngayon na babaeng may sakit man ang katawan ay may pusong muling natutong pumili kung kanino ibibigay ang natitirang lakas, yaman at magmamahal. Mahina niyang sabi, "Kapag dumating ang araw na hindi ko na kayang magsalita para sa sarili ko, siguraduhin mong hindi nila mababaliktad ang katotohanan." Tumango ang matandang abogado. "Ipinapangako ko, Nora. Lahat ng dokumento ay maayos, lahat ng kondisyon ay malinaw, at mas mahalaga may mga saksi na ngayon sa tunay na nangyari." Napatingin si Nora sa hawak niyang rosaryo. "Ayokong mamatay na punong-puno ng galit. Hindi galit ang ginagawa mo." Sagot ni Attorney Siino, "Ito ay paglalagay ng hangganan." Hindi agad sumagot si Nora. Sa loob ng maraming taon, hindi niya alam ang salitang hangganan pagdating sa mga anak. Kapag may kailangan si Brando, nagbibiday siya. Kapag may kahihiyan si Selena, tinatakpan niya. Kapag may palusot si Yvette, pinaniniwalaan niya. Ngayon lamang niya natutunan na ang pagmamahal na walang hangganan ay pwedeng maging daan upang abusuhin ka ng mga taong dapat sana ay nagmamahal din sa iyo. Ngunit habang nagkakaroon ng direksyon ang buhay ni Nora sa Casa Hiraya, lalo namang lumulubog sa kaguluhan ang balagtastela at pananahi sa San Gregorio. Sa opisina ng lumang patahian, pabagsak na inihagis ni Brando ang ilang full bar sa mesa. Nasa harap niya si Mang Paterno, ang matandang empleyadong halos pitaon ang naglilingkod sa negosyo. Kasama rin sa gilid si Aling Susing, tagabantay ng inventory, at si Jar, ang batang clerk na bagong empleyado ngunit mabilis nang nakakaunawa sa tensyon sa loob ng kumpanya. Bakit hindi pa rin pumapasok ang bayad ng supplier singhal ni Brando? Ilang beses ko bang sasabihin na ako ang namamahala rito? Mahinang sumagot si Mang Paterno, "Sir Brando, humihingi po sila ng clearance mula kay Attorney Severino. Sabi po nila hanggat may legal hold ang ilang account, hindi raw muna sila maglalabas ng bagong shipment." "Mga duwag," bulong ni Brando. "Lahat kayo duwag. Hindi kumibo ang mga empleyado." Noon takot sila kay Brando dahil anak siya ni Nora. Ngayon mas takot sila na tuluyang masira ang negosyong nagpakain sa kanilang mga pamilya. Alam nilang hindi perpekto si Nora pero patas itong magpasahod, marunong makinig at hindi kailanman hahamak ng tauhan. Gabing iyon, nagkita si Brando at Ulpiano Dizon sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bayan. Si Ulpiano ay isang financier na kilala sa palihimik na pagbili ng mga negosyong nalulugi. Makintab ang relo, mabango ang suot at laging may ngiting parang may itinatagong patalim. "Brando," sabi ni Ulpiano habang umiikot ang alak sa baso, "ang problema mo, masyado ka pang umaasa na maaawa sa iyo ang nanay mo. Kung gusto mong makuha ang kontol, kailangan mong kumilos bago siya tuluyang higpitan ng abogado." "May legal hold," sagot ni Brando. "Hindi ako makakagalaw sa accounts." "Accounts oo, pero asset supplier contracts pending receivables." Umusog si Ulpiano palapi. "Kung makakagawa ka ng dokumento na magpapatunay na binigyan ka ng authority, bago pa lumala ang issue pwedeng maipilit yon." Napatitig si Brando sa kanya.
Peking dokumento ang sinasabi mo. Ngumiti si Ulpiano. Ang sinasabi ko, dokumentong kailangang magmukhang nauna sa gulo. Sa loob ng ilang segundo, naalala ni Brando ang mukha ng kanyang ina sa kubo. Naalala niya ang boses nitong nagsabing hindi na siya hahayaang yurakan. Ngunit dinaig iyon ng takot niyang mawalan ng pangalan luho at kapangyarihan. May kilala akong dating bookkeeper si Nympha Tabilog, minsan ang gumawa ng adjustment sa records para hindi makita ni Mama ang ilang withdrawals. Then use her. Malamig na sagot ni Ulpiano. Habang buhay pa ang nanay mo, may tsansa ka pang agawin ng kontol. Kapag namatay siya at nabasa ang testamento, baka huli na. Kinabukasan pinatawag ni Brando si Nympha. Dating bookkeeper ito ng patahian. Gulit na paalis noon ni Nora dahil sa ilang maling entry sa ledger. Hindi ito tuluyang kinusuhan ni Nora dahil naaawa siya sa pamilyang binubuhay nito. Ngayon ginamit ni Brando ang parehong kahinaan. Nympha, sabi ni Brando habang nakaupo sa opisina ng ina. Kailangan ko ng kopya ng authorization document, yung mukhang pinirmahan ni Mama bago pa siya maospital. Kinabahan si Nympha. Sir, delikado yan. Mas delikado kung hindi mo gagawin. Marami akong alam sa mga lumang resibong inayos mo noon. Gusto mo bang balikan natin yun? Namumutla si Nympha ng tumando. Hindi dahil gusto niyang gawin kundi dahil takot siya sa sarili niyang nakaraan. Ngunit hindi nila alam na may taong nakakita. Si Temyong na pumunta sa opisina ng upala para kunin ang ilang gamit ni Nora ay napadaan sa likod ng stockroom at narinig ang ilang bahagi ng usapan. Hindi siya pumasok. Hindi siya nag-ingay. Tahimik siyang umalis at agad tinawagan si Attorney Severino. Attorney, sabi ni Temyong sa telepono, mababa ngunit nanginginig ang boses. May ginagawang kalokohan si Sir Brando. May pinipirmahan o pinapadawa siyang dokumento kay Nymphat. Hindi nagulat si Attorney Severino ngunit mas naging seryoso ang tono niya. Huwag kang kikilos ng mag-isa. Kailangan natin ng ebidensya. Bantayan mo lang kung may lalabas na papeles. Ako na ang bahala sa legal na paraan. Doon nagsimula ang tahimik na investigasyon. Sinuri ni Attorney Severino ang lumang records kasama ang tulong ni Maestra Belinda sa pag-aayos ng dokumento at ni Mang Paterno sa pagbibigay ng lehitimong kopya ng mga transaksyon. Unti-unting lumitaw ang mga bagay na matagal nang nakatago ilang taong hindi maipaliwanag na withdrawals. Mga supplier payment na hindi tumugma sa resibo at mga pirma ni Nora na halatang kinopya sa lumang dokumento. Nang ipakita iyon kay Nora sa kasayraya, hindi siya agad nagsalita. Nakaupo siya sa veranda, may kumot sa tuhod, habang hawak ni Paloma ang tasa ng mainit na tsaa sa tabi niya. May ilang taon pala itong nangyayari. Maingat na sabi ni Attorney Severino, hindi lang ito tungkol sa kubo Nora. May sistematikong pagkuha ng pera sa negosyo at mukhang si Brando ang pangunahing gumalaw. Matagal na nakatingin si Nora sa mga papel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit ang katahimikan niya ay mas masakit tingnan kaysa galit. Noong maliit si Brando, mahina niyang sabi, takot siyang matulog ng patay ang ilaw. Lagi niyang sinasabi, mahuwag kang aalis ha. Kaya kahit pagod ako sa patahian, tumatabi ako sa kanya hanggang makatulog siya. Tumulo ang luha niya, ngunit hindi niya pinunasan agad. Si Selena naman patuloy niya may hika noong bata. Kapag inaatake siya parang ako ang hindi makahinga. Si Yvette, kapag may lagnat umiiyak ako sa simbahan. Sinasabing ako na lang sana ang kukunin ng sakit. Lumapit si Paloma at marahang hinawakan ng kamay niya. Ma'am Nora, hindi sila ipinanganak na masama. Sabi ni Nora, kaya masakit kasi ibig sabihin may panahon pa sanang nailigtas sila. Baka may mali rin ako. Baka masyado kong pinrotektahan sa hirap. Baka naituro ko sa kanilang ang pera ay palaging narian kapag umiyak sila. Noong hapon iyon, dumalaw si Inang Coralia mula sa ospital. Nakalabas ito pansamantala para magpahangin sa Casa Hiraya kasama ang isang volunteer. Nang marinig niya ang bigat sa dibdib ni Nora, umupo si Inang Coralia sa tabi nito sa hardin. Leonora, sabi ni Inang Coralia, ang anak hindi mo pag-aari ang konsensya. Pwede mo silang palakihin, pakainin, pag-aralin. Pero pagdating ng panahon, sila pa rin ang pipili kung anong klaseng tao sila. Pero ina, ako, sagot ni Nora. Parang kasalanan ko kapag naliligaw sila. Hindi masama ang mahalin ng anak, sabi ni Inang Coralia. Pero tandaan mo, hindi pagmamahal ang pagpapayag na patuloy silang manakit.
Minsan ang pinakamahirap na paraan ng pagmamahal ay ang hayaang harapin nila ang bunga ng ginawa nila. Ang mga salitang iyon ang binitbit ni Nora nang magdesisyon siyang dumalaw sa board meeting ng balagtas, tela at pananahi. Tutol si Doktor. Casimiro noong una dahil mahina pa siya, ngunit pinayagan din sa kondisyon na may kasamang nurse, limitado ang oras at may wheelchair kung kakailanganin. Hindi ito para makipag-away, Nora. Sabi ni Dr. Casimiro, ito ay para tapusin ang pagtatago. Dumating ang araw ng board meeting sa lumang conference room ng Patahian. Naroon sina Brando Celina, Yvette Mang Paterno, Aling Susing Jomar, Attorney Severino at ilang kinatatawan ng empleyado at accountant. Dumating si Nora sakay sa wheelchair. Itinulak ni Nurse Paloma. Katabi niya si Manang Odessa habang si Temyong ay tahimik lang nakatayo sa pinto. Nang pumasok si Nora, biglang tumahimik ang lahat. Matagal na siyang hindi nakapapasok sa opisina. Sa dingding naroon pa rin ang lumang larawan nila ni Marcelo noong unang binuksan ang Patahian. Nakatayo sila sa harap ng maliit na karatala. Parehong pagod ngunit parehong masaya. Napatingin si Nora sa larawan at saka sa mga anak niya. Simulan na natin, sabi ni Nora. Inilatag ni Attorney Severino ang mga dokumento. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang legal hold, ang tangkang gawa ng peking authorization at ang mga lumang transaksyon na hindi maipaliwanag. Habang nagsasalita siya, lalong namumupla si Kelina. Si Yvette ay halos hindi maiangat ang tingin. Si Brando naman ay nananatiling tuwid ang upo ngunit naninigas ang panga. Kasunungalingan ito. Sabi ni Brando, ginagawa niyo akong kriminal sa sarili naming negosyo. Hindi yun negosyong ito. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Nora. Itinayo ito ng pawis namin ng tatay mo at ipinagkatiwala ko sana sa inyo hindi dahil karapatan nyo kundi dahil anak ko kayo. Napatingin si Brando kay Nora. Malahat ng ginawa ko para mapatakbo ito sa pamamagitan ng pagkuha ng perang hindi iyo. Tanong ni Attorney Severino. Tumayo si Brando. Attorney Ho, wag mo akong pilusupuhin. Sumigit si Mang Paterno. Nanginginig, munggit, naglakas buod. Sir Brando, pasensya na po pero ilang beses po kaming inutusan na baguhin ang delivery records. Natakot lang po kaming magsalita noon. Napatingin si Nora kay Mang Paterno. Alam niyang hindi madali para sa matandang empleyado ang magsalita laban sa anak ng may-ari. Si Aling Susing naman ay mahina ring nagsalita. Ma'am Nora, may mga tela po na inilabas ng walang official receipt. Sinabi po ni Sir Brando na siya na ang bahala. Si Jomar kahit bata pa ay nag-abot ng kakopya ng email kung saan pinipilit siyang i-edit ang transaction date. Lahat kayo nagtutulungan para pabagsakin ako. Sigaw ni Brando. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Vid. Mahina nanginginig ngunit malinaw. Kuya, hindi sila ang nagpabagsak sa atin. Tayo, napatingin si Brando sa bunso na para bang hindi makapaniwala. Si Celina naman ay nagsimulang umiyak. Manatakot lang kami. Akala namin kapag nawala ka, wala na rin kami. Hindi namin alam kung paano mabuhay nang wala ang pera mo. Napatingin si Nora sa kanya. Celina, matagal niyo na akong nawala. Buhay pa ako pero hindi niyo na ako nakikita bilang ina. Nakikita niyo na lang ako bilang pirma, account, titulo. Walang nakasagot. Isa-isang tinanong ni Nora ang mga anak. Brando, bakit mo kinuha ang pera sa negosyo? Dahil ako ang panganay. Sagot niya, dahil ako dapat ang humawak ng lahat. Hindi iyan sagot, sabi ni Nora. Karapatan ng sinabi mo hindi dahilan. Tumingin siya kay Celina. Ikaw anak, bakit mo pinilit ang mga papeles habang alam mong may sakit ako? Humagulgol si Celina. Ayokong bumalik sa dati, ma. Ayokong pagtawanan. Ayokong malaman nilang wala akong sariling ipon. At kay Yvette, ikaw. Napayo si Yvette dahil duwag ako dahil mas pinili kong sumunod sa kanila kaysa protektahan ka. Dahil akala ko kapag umiyak ako pagkatapos maaayos ko lahat. Mabigat ang katahimikan sa loob ng conference room. Sa araw na iyon, hindi lang dokumento ang inilabas. Inilabas ang mga ugaling matagal lang tinatago sa ilalim ng magagarang damit, matamis na salita at peking pag-aalala. Sa pagtatapos ng meeting, malinaw ang naging desisyon. Si Brando ay pansamantalang aalisin sa lahat ng operasyon at haharap sa kasong falsification at qualified theft. Kapag napatunayan ang mga dokumento, ang mga transaksyon ni Celina ay rerepasuhin. Ang pagtatago ni Yvette ng ilang alahas at kopya ng titulo ay isasama sa legal record. Ngunit binigyan siya ni Nora ng pagkakataong magsumiti ng buong listahan at isauli ang lahat.
Galit na umalis si Brando sa silid. Bago siya lumabas, tumingin siya kay Nora. Pagsisisihan mo ito, ma. Anak mo ako. Napapikit si Nora saglit. Kaya nga mas masakit. Brando, anak kita. Si Selena ay naiwan sa hallway. Nakaupo sa bench tulala at humihitbi. Wala na ang dating taas ng baba niya. Wala na ang babaeng nahihiya sa lumang sandalas ng ina. Sa sandaling iyon, isa siyang anak na unang beses nakita ang laki ng sarili niyang pagkakamali. Ngunit hindi pa alam kung paano baangon maiyon mula rito. Si Yvette naman ay sumunod kay Nora hanggang parking area. Wala siyang dalang folder, wala siyang bulaklak, wala siyang makeup na makapal gaya ng dati. Simple ang damit niya, mamaga ang mata. Matawag niya. Huminto si Paloma sa pagtulak ng wheelchair. Lumingon si Nora. Pwede po ba akong pumunta sa Casa Hiraya, tanong ni Yvette. Hindi para humingi ng pirma. Hindi para humingi ng pera. Gusto ko lang tumulong. Kahit maglinis lang, kahit magbuhat ng kahon, kahit hindi niyo pa ako patawarin. Matagal siyang tinignan ni Nora. Nakita niya pa rin ang anak na nananakit sa kanya. Ngunit sa likod ng pamamaga ng mata ni Yvette, nakita rin niya ang unang tunay na bitak sa kasakiman nito. Hindi madaling bumawi, sabi ni Nora. Alam ko po at hindi ibig sabihin papayagan kitang pumasok sa buhay ko. Makakalimutan ko na ang ginawa ninyo. Hindi ko po hinihing kalimutan ninyo. Tumanggo ng bahagya si Nora. Maaari kang pumunta pero hindi bilang tagapagmana, bilang volunteer. Napayuko si Yvette at umiyak. Opo, masalamat po. Ngunit ang lakas na ginamit ni Nora sa board meeting ay may kapalit. Pagbalik nila sa Casa Hiraya, napansin ni Paloma na malamig ang kamay niya. Mamumutla siya at hirap huminga. Pinaupo agad siya sa kama. Ngunit ilang minuto lamang ang naglalipas ay bigla siyang napahawak sa dibdib at namilipit sa sakit. Ma'am Nora, sigaw ni Paloma. Manang Odessa, tawagan si Dr. Casimiro. Nataranta ang buong Casa Hiraya. Si Isko ay tumakbo upang ihanda ang sasakyan. Si Temyong nakarating lang agad, binuksan ng van. Ang Maestra Belinda ay hawak ang bag ng gamot habang nanginginig ang kamay. Si Yvette na sumunod pala hanggang Kasahiraya ay napatigil sa may gate nang makitang inilalabas ang ina sa wheelchair. Ma, sigaw niya, ngitan siya ni Paloma. Sumama ka kung tutulong, huwag kang magpapagulo. Maring sabi ng nurse sa ospital, dinala si Nora sa emergency room. May komplikasyon sa gamutan at matinding panghihina dahil sa stress. Ilang oras siyang minonitor bago inilipat sa ICU sa labas. Nagtipon ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Si Manang Odessa na walang tigil sa pagdarasal. Si Paloma na kahit pagod ay ayaw umalis. Si Belinda na tahimik na umiiyak. Si Isko na nakaupo sa sahig habang hawak ang sombrero. Si Dalmio na dumating dala ang maliit na supot ng tinapay. Si Rio na may suot na mask at hawak na drawing para kay Lola Nora. Si Timyong na nakatayo sa pader at pilit pinipigilan ng luha at si Yvette na nakaluhod sa sulok. Dumating din si Selena. Wala siyang alahas, wala ang dating bango ng mamahaling pabango. Niyakap niya ang saraling sarili habang nakatingin sa pinto ng ICU. Yvette, paano kung huli na? Hindi sumagot si Yvette. Umiiyak lang siya. Si Brando ang huling dumating. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling jacket. Ngulunit gulo ang buhok at halatang hindi mapakali. Ang unang tanong niya kay Attorney Severino ay hindi tungkol sa kalagayan ng ina. Anong mangyayari sa testamento kung mamatay siya ngayon? Napatingin sa kanya ang lahat. Si Selena mismo ang napasigaw. Kuya nanay natin ang nasa ICU. Praktikal lang ako. Sagot ni Brando ng ngit sa mata niyang may takot na rin. Lumapit si Attorney Severino sa kanya. Ang testamento ay malinaw. At bawat salitang sinasabi mo ngayon, Brando, lalo lamang nagpapatunay kung bakit ginawa iyon ng ina mo. Ilang sandali pa lumabas si Dr. Casimiro. Pagod ang mukha nito, ngunit kalmado ang boses. Gising siya, sabi niya, mahina. Pero gustong makausap si Attorney Severino. Pumasok ang abogado sa Ayumayrani CU. Nakahiga si Nora. May nakakabit na swero at monitor. Maputla siya. Ngunit nang makita si Severino, bahagya siyang ngumiti. Sinsang ba sila, tanong niya. Nandyan, sagot ng abogado, lahat sa mga papeles nasa akin. Mahinang itinaas ni Nora ang kamay. Ibigay mo. Nag-atubili si Attorney Severino. Nora, pwede itong ipagpaliban, humiling siya. Hindi. Habang malinaw pa ang isip ko, inilapag ng abogado ang dokumento sa maliit na board.
Inalay niya ang kamay ni Nora habang hawak nito ang ballpen. Naninginig ang mga daliri niya, ngunit pinilit niyang pirmahan ang huling dokumento, ang final instruction para sa testamento sa foundation, sa negosyo at sa kondisyon para sa kanyang mga anak. Matapos pumirma, napapikit siya. Akala ni Attorney Severino ay nakatulog, ngunit muli siyang nagsalita. Severino, sabihin mo sa kanila hindi mana ang huling iiwan ko. Tumulo ang luha ng abogado. Ano ang gusto mong sabihin ko? Dahan-dahang iminulat ni Nora ang mga mata. Sa kabila ng panghihina, malinaw ang kanyang tinig. Hindi mana ang huling iiwan ko sa kanila kundi katotohanan. Sa labas ng ICU, hindi pa alam ng mga anak ang eksaktong pinirmahan ni Nora. Ngunit sa gabing iyon, habang ang bawat tunog ng monitor ay tila paalala na maikli at marupok ang buhay, nagsimula ng mabasag ang huling ilusyon ng pamilyang Balagtas. Hindi na kayang bilhin ng pera ang panahon, hindi na kayang takpan ng luha ang kasalanan, at hindi na kayang ibalik ng salitang anak ang tiwalang winasak ng sariling kamay. Mula sa huling salitang binitawan ni Nora sa loob ng ICU, hindi mana ang huling iiwan ko sa kanila kundi katotohanan. Tila may mabigat na kampanang tumunog sa tahimik na gabi ng ospital. Hindi iyon narinig ng lahat sa hallway, ngunit naramdaman nila ang bigat nito sa mukha ni Attorney Severino nang lumabas siya mula sa pintuan. Namumula ang mga mata ng abogado. Hawak sa dibdib ang folder na naglalaman ng huling pirma ni Nora. At sa unang pagkakataon sa maraming taong pagiging matatag niyang legal counsel ng pamilyang Balagtas, hindi niya agad nahanap ang tamang salita. Si Brando ang unang lumapit kahit kanina pa siyang pinagtitinginan ng lahat dahil sa walang puso niyang tanong tungkol sa testamento. Pilit pa rin niyang itinayo ang sarili, parang siya ang may karapatan sa lahat. Attorney, sabi niya, mababa ang ngulit, pilit na kontrolado ang boses. Ano ang pinirmahan ni Mama? Tinignan siya ni Attorney Severino. Ang isang dokumentong matagal niyang dapat pinirmahan. Brando, isang dokumentong magpoprotekta sa kanya sa negosyong itinayo nila ng tatay mo at sa mga taong hindi nyo kayang alagaan. Hindi mo kami pwedeng pagbawalang malaman kayo, singgit ni Brando. Anak kami. Sa pagkakataong ito, si Selena ang humakbang sa pagitan nila. Namamaga ang mata niya. Hawak ang panyo sa nanginginig na kamay. Kuya, tumigil ka muna. Nasa loob si Mama. Buhay pa siya. Hindi pa siya libing para pag-usapan mo. Parang pera lang siya. Napatingin si Brando sa kapatid niya. Halatang hindi sanay na sinasagot siya. Ikaw pa ang magsasalita. Ikaw ang unang naghahanap ng mga papeles. Alam ko. Mahina ngunit matigas na sagot ni Selena. At habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero ngayong gabi, kahit ngayon lang, huwag mo siyang gawing account number. Sa sulok, tahimik na umiiyak si Yvette. Hindi na siya nagsalita. Wala na siyang lakas makipagtalo. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong ni Nora sa kubo. Kailan kayo babalik? At ang sagot nilang iniwan sa hangin ay hindi pagmamahal kundi pagtatakwin. Lumipas ang ilang araw bago muling naging stable ang kalagayan ni Nora. Hindi na siya kasing lakas tulad noong nasa Casa Hiraya, ngunit nagising siya ng malinaw ang isip. Maputla ang labi, payat ang mukha at madaling hingalin. Ngunit ang titig niya ay hindi na titig ng babaeng natatakot. Iyon ay titig ng isang inang dumaan na sa pinakamadilim na bahagi ng sariling pamilya at nakalabas ng dala ang sariling dignidad. Isang umaga nang nasa tabi niya si Manang Odessa at inaayos ni Nurse Paloma ang gamot. Mahinang nagsalita si Nora. Gusto kong umuwi sa lumang bahay. Natigilan si Odessa. Ma'am Nora, sa bahay po ninyo sa San Gregorio. Tumanggo si Nora. Hindi para tumira, para magsalita. Gusto kong makaharap silang lahat habang kaya ko pa. Tinawag si Dr. Casimiro. Noong una tumutol ito dahil delikado ang biyahe at madali nang mapagod si Nora. Ngunit nang makita niya ang kapayapaan sa mukha nito, naunawaan niyang may mga sugat na hindi kayang gamutin ng ospital. May mga bagay na kailangang tapusin para makahinga ng buo ang pasyente. Isang araw lang, sabi ni Dr. Casimiro. May nurse kang kasama, may oxygen tank sa sasakyan kung kailanganin. At kapag napagod ka, ihinto natin. Ngumiti ng mahina si Nora. Salamat, Doc. Hindi ko kailangang magtagal. Kailangan ko lang magsabi ng totoo. Inayos ni Attorney Severino ang pagtitipon sa lumang bahay ng mga Balagtas. Hindi iyon marangya. Walang handaan, walang mga bisitang makikiusyoso. Naroon lamang ang mga taong bahagi ng buong katotohanan.
Sina Brando, Selina, Yvette, Manang, Odessa, Temyong, Maestra, Belinda, Nurse, Paloma, Mang Paterno, Aling Susing Jomar at si Attorney Severino. Dumating din si Doktor Casimiro upang bantayan ang kalagayan ni Nora. Nang dumating si Nora sa lumang bahay, sandali siyang napatingin sa gate. Dito lumaki ang mga anak niya. Dito sila nagdiwang ng Karawan Pasko graduation at kung ano-anong tagumpay na minsan ay akala niya'y bunga ng buo at masayang pamilya. Ngunit ngayon ang bahay ay tila tahimik na saksi sa maraming taon ng pagkukunwari. Inalay siya ni Paloma papasok sa sala. Nandoon pa rin ang lumang litrato ni Marcelo sa dingding. Nakangiti ito, suot ang simpleng barong. Ang mga matay puno ng kababaang loob. Huminto si Nora sa harap larawan. Marcelo, bulong niya. Pasensya na kung hindi ko agad naingatan ang iniwan natin. Pero sisikapin kong itama hanggang kaya ko pa. Sa sala nakaupo na ang tatlong anak. Si Brando ay matigas pa rin ang mukha ngunit halatang pagod at kulang sa tulog. Si Selina ay simple ang suot, walang alahas at tila hindi mapakali. Yvette naman ay tahimik na nakayuko. Ang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Umupo si Nora sa silyang inilagay sa gitna. May unan sa likod. Hindi siya nagsimula sa galit. Hindi siya sumigaw. Tumingin lamang siya sa tatlong niyang anak ng matagal. Isa-isa na rabang binabalik sa isip bawat yugto ng kanilang buhay. Mahal ko kayo. Mahinang simula ni Nora. Agad na napahikbik si Selina. Si Yvette ay napapikit. Si Brando ay hindi kumilos. Mahal ko kayo kahit nasaktan ninyo ako. Mahal ko kayo kahit noong iniwan ninyo ako sa kubo. Mahal ko kayo kahit noong mas pinili ninyo ang pera kaysa ang kamay kong nanginginig. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na lang na ipagpatuloy ninyo ang mali. Hininga siya ng malalim. Lumapit si Paloma upang tignan kung nahihirapan siya, ngunit bahagya siyang umiling. Kaya pa niya, buong buhay ko, inakala ko kapag ibinigay ko sa inyo ang lahat matututo kayong magmahal. Ngunit ang natutunan pala ng ilan sa inyo ay kumuha. Kumuha ng kumuha hanggang sa mismong ina ninyo ay nakita ninyo na lang bilang hadlang. Mahina ang boses ni Selina. Itinaas ni Nora ang kamay hindi para patahimikin ang masama kundi para tapusin muna ang sasabihin. Pakinggan ninyo ako. Ngayon lang ako magsasalita ng ganito at baka ito na ang huling pagkakataon. Tumayo si Attorney Severino at binuksan ang folder. Ipinaliwanag niya ang laman ng huling testamento at legal instructions ni Nora. Ang malaking bahagi ng pera, lupain at investment ni Nora ay ilalagay sa hirayan ni Marcelo Foundation upang punduhan ang gamot, pagkain, pamasahe at pansamantalang tutuluyan ng mga mahihirap na pasyente may kanser. Ang lumang patahian at tindahan ng tela ay ililipat sa isang trust na pamamahalaan nina Maestra Belinda, Nurse Paloma at Mang Paterno kasama ang legal oversight ni Attorney Severino upang patuloy itong makapagbigay ng trabaho sa mga mananahi biyuda, solo parent at mahihirap na manggagawa sa San Gregorio. Napatingin si Mang Paterno kay Nora. Nangingilid ang luha. Ma'am Nora, hindi po namin sasayangin. Alam ko, sagot ni Nora. Kaya sa inyo ko ipinagkatiwala. Nagpatuloy si Attorney Severino. Si Yvette ay bibigyan lamang ng maliit na bahagi ng personal allowance, hindi bilang gantimpala kundi upang makapagsimula muli. Ngunit may kondisyon, kailangan niyang maglingkod sa foundation bilang volunteer at trainee. Sa loob ng 3 taon sumailalim sa counseling at isauli ang lahat ng alahas at dokumentong kinuha niya. Kung mapapatunayan ang tunay na pagbababo, doon lamang siya maaaring bigyan ng mas malaking tungkulin sa proyekto. Si Yvette ay napaiyak at tumanggo. Tatanggapin ko po kahit walang allowance, gagawin ko pa rin. Tumingin si Nora sa kanya. Huwag mong sabihin ngayon, ipakita mo araw-araw. Sumunod na binasa ni Attorney Severino ang bahagi para kay Selina. Hindi siya bibigyan ng malaking pera, ngunit sasagutin ni Nora ang counseling. Simpleng tirahan sa loob ng 1 taon at livelihood training kung gugustuhin niyang matutong magtrabaho nang hindi umaasa sa luho at pangalan ng pamilya. Kung pipiliin niyang bumalik sa dating buhay, automatikong mawawala ang tulong. Nanginginig ang labi ni Selina. Kahit iyon lang, sobra pa rin iyon kaysa sa deserve ko. Hindi iyan premyo, Selina, sabi ni Nora. Pagkakataon yan, sana sa pagkakataon ito huwag mong sayangin. At sa huli binasa ang para kay Brando.
Dahil sa pandaraya, pagtatangkang gumawa ng pekeng dokumento at hindi maipaliwanag na pagkuha ng pera mula sa negosyo. Hindi siya makikinabang sa anumang ari-arian hanggat hindi natatapos ang legal na proseso. Kung mapapatunayang nagkasala, haharapin niya ang kaso. Kung aaminin at makikipagtulungan, maaaring irekomenda ni Nora sa pamamagitan ng abogado ang restorative arrangement para sa mga empleyadong naapektuhan. Ngunit walang agarang mana, walang kontrol, walang karapatan sa negosyo. Namula ang mukha ni Brando, bigla siyang tumayo. So, yun lang. Itatapon mo ako. Ako ang panganay mo. Hindi natanag si Nora. Hindi kita itinatapon. Pinapaharap kita sa sarili mong ginawa. Pamilya tayo, sigaw ni Brando. Dapat pamilya ang unang umiintindi. Sa pagkakataong iyon, si Yvette ang tumayo. Umiiyak. Kuya, pamilya rin si Mama nung iniwan natin siya sa kubo. Naintindihan ba natin siya? Parang sinampal si Brando sa tanong na iyon. Ngunit sa halip na manahimik, lalo siyang nagalit. Hinablot niya ang folder mula sa mesa, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Temyong at ng pulis na kasama ni Attorney Severino bilang precaution. Nagpumiglas siya. Galit na galit hanggang sa malaglag ang ilang papel sa sahig. Bitawan niyo ako, sigaw niya. Akin ito, amin ito. Nang makita siya ni Nora sa ganoong itsura, ang panganay niyang anak na minsan ay takot sa dilim. Ngayon ay halos lamunin na ng sariling kasakiman. Hindi galit ang naramdaman niya. Matinding lungkot-lungkot na may kasamang pagtanggap na may mga taong hindi nagbabago sa oras na gusto mo silang magbago. Brando, mahina niyang sabi, sapat para mapahinto ito saglit. Ang sayo ay ang pagkakataong maging mabuting tao. Pero kahit iyon, hindi ko pwedeng ipamana. Ikaw ang dapat pumili. Hindi na nakasagot si Brando. Inilabas siya ng pulis upang kausapin sa labas dahil sa tangka niyang agawin ang legal na dokumento. Naiwan sa sala ang mabigat na katahimikan. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagtitipong iyon. Hindi biglaan ang pagbabago. Hindi parang pelikulang isang iyak lang ay nagbago na ang lahat. Si Brando ay pansamantalang nakakulong habang iniimbestigahan ang falsification at pagkuha ng pera. Sa unang mga dirawo, puro galit ang laman ng mga mensahe niya. Sinisisi niya si Attorney Severino, ang mga empleyado, maging si Nora. Ngunit nang makita niyang wala nang sumusunod sa kanya, wala nang yumuyuko sa pangalan niya, at wala nang perang pwedeng takbuhan, unti-unting nabasag ang pader ng yabang niya. Si Selena naman ay lumipat sa maliit na apartment na inayos ni Attorney Severino ayon sa kondisyon ni Nora. Sa una, halos hindi siya makatulog dahil walang aircon na kasing lamig ng dati. Walang walk-in closet, walang kasambahay na susunod sa utos niya. Ngunit isang araw binuksan niya ang lumang kahon ng damit na dala niya noong bata siya. Kupas na iyon, ngunit maayos pa rin ang tahik. Doon siya naupo sa sahig at umiyak ng matagal. Kinabukasan, ibinenta niya ang ilan sa mamahaling bag para bayaran ang mga utang niya sa butik at salon. Hindi pa siya ganap na mabuti, ngunit nagsisimula na siyang maging totoo. Si Yvette ang unang regular na bumalik sa Casa Hiraya. Hindi na siya naka-makeup ng makapal. Hindi na siya nagdadala ng bulaklak na may nakatagong dokumento. Dumarating siya ng maaga, naglilista ng gamot, nagbubuhat ng kahon ng relief packs, naglilinis ng maliit na pantry at tumutulong kay Dalmasio sa paghahatid ng pagkain sa ospital. Noong unang araw niya bilang volunteer, hindi siya pinuri ni Nora. Pinanood lang siya nito mula sa beranda. Nang napansin siya ni Yvette, lumapit siya at tahimik na sabi, "Hindi ko po inihing maniwala kayo agad, basta papasok ulit ako bukas." At pumasok nga siya kinabukasan. At sa sumunod pa, unti-unti ring lumago ang Hiraya ni Marcelo Foundation. Sa tulong ni Maestra Belinda, naging maayos ang listahan ng mga pasyente. Si Paloma ang namahala sa medical coordination. Si Mang Paterno ang naglaan ng bahagi ng kita ng patahian para sa pondo. Habang sina Aling Susing at Jomar ay tumulong sa inventory at donation records. Si Isko ay nagtanim ng gulay sa likod ng Casa Hiraya upang may sariwang pagkain ng mga pasyente. Si Dalmaso na dating nahihiyang pumasok sa bahay ngayon ay isa ng regular na tagapaghatid ng pagkain at gamot. Si Lirio, ang batang cancer patient na naging malapit kay Nora, ay unti-unting lumakas. Hindi man madali ang gamutan, nakabalik siya sa pag-aaral ng paunti-unti. Isang hapon dumating siya sa Casa Hiraya, dala ang maliit na medalya mula sa klase. "Lola Nora," sabi ni Lirio nakangiti kahit payat pa rin. "First honor po ako sa quarter namin."
Napaiyak si Nora habang hawak ang medalya. Marcelo bulong niya habang nakatingin sa langit. May bunga ang ipinangalan natin sa'yo. Lumipas ang panahon. Hindi tuluyang gumaling si Nora ngunit nabigyan siya ng mas mahaba at mas makabuluhang mga araw kaysa sa unang inaasahan ng doktor. May mga araw na mahina siya at hindi makabangon. May mga araw na nakaupo siya sa hardin nakabalabal habang pinapanood ang mga taong pumapasok at lumalabas sa foundation. Hindi na niya sinusukat ang buhay sa haba nito. Sinusukat niya ito sa dami ng pusong natulungan. Pagkalipas ng halos 2 taon, nagkaroon ng simpleng pagtitipon sa Casa Hiraya para sa kaarawan ni Nora. Hindi na siya makalatad ng mag-isa ngunit malinaw pa rin ang isip niya. Naroon sinama ng Odessa Timyong Paloma, Belinda Isco Dalmaso Lirio, Mang Paterno, Alinggusing Jomar Dr. Casimiro at Attorney Severino. Naroon din si Yvette. Payak ang suot, hawak ang tray ng pagkain para sa mga pasyente. At sa bandang huli dumating si Selena. Walang alahas, may dalang malaking bag. Nagdala ako ng kumot. Mahiyain niyang sabi kay Nora. Ako ang nagtahi para sa mga pasyente. Hindi perfect ma, pero ako mismo ang gumawa. Hinawakan ni Nora ang kumot. Hindi perpekto ang tahi. May ilang bahagi na tabingi. Ngunit sa bawat tahi nakita niya ang unang tunay na pagsisikap ng anak na minsang ikinahiya ang luma niyang sandalyas. Maganda, sabi ni Nora. Napaluha si Selena. Masorry po, hindi ko alam kung kailan ninyo ako mapapatawad. Selena, sagot ni Nora. Ang pagpapatawad ay hindi laging isang araw lang. Minsan araw-araw din itong pinipili. Pero ngayong araw salamat at nagsisimula ka. Noong gabing iyon may dumating na liham mula kay Brando. Ipinadala ito sa detention facility kung saan hinihintay niya ang pag-usad ng kaso. Ibinigay ito ni Attorney Severino kay Nora. Saglit siyang nagdalawang isip bago binuksan. Maikli lang ang liham. Hindi ko alam kung paano magsimula. Galit pa rin ako minsan, pero hindi nasao. Galit ako sa sarili ko dahil noong kailangan mo ako pera ang nakita ko. Hindi ko hinihing baguhin mo ang testamento. Hindi ko rin hinihing iligtas mo ako sa kaso. Gusto ko lang sabihin na naaalala ko na ngayon ang gabing tinabihan mo ako noong takot ako sa dilim. Ako pala ang naging dilim sa buhay mo. Pasensya na ma. Nang matapos basahin ni Nora ang liham, pumikit siya. Hindi niya sinabing ayos na ang lahat. Hindi niya sinabing burado na ang sakit. Ngunit inilapit niya ang papel sa dibdib at bulong, sana ito ang una mong tunay na hakbang anak. Nang dumating ang huling mga buwan ni Nora, naging mas payapa siya. May sakit pa rin, may kirot pa rin. Ngunit wala na ang bigat ng hindi nasabing katotohanan. Isang madaling araw habang mahina ang ulan sa labas ng Casa Hiraya, naramdaman ni Manahang Odessa na kakaiba ang paghinga ni Nora. Tinawag siya ni Paloma, ni Dr. Casimiro at ni sina Yvette at Selena na noon ay parehong nasa bahay dahil nagbabantay. Nakaupo si Nora sa kama. Inalalaya ng mga unan hawak ang rosaryo ni Marcelo. Sa gilid ng kama nakaluhod si Yvette. Hawak ang isang kamay niya. Sa kabila naman ay si Selena. Tahimik na umiiyak. Si Paloma naman ay nakatayo sa tabi. Nanginginig ang labi habang si Manang Odessa ay nagdarasal. Ma, hikbi ni Yvette. Nandito po kami. Bahagyang iminulat ni Nora ang mata. Tiningnan niya ang 2 anak na babae. Hindi na sila ang parehong babaeng iniwan siya sa kubo. Sugatan pa rin ang nakaraan ngunit may bagong simula sa kanilang mga mukha. Huwag niyong sayangin ang buhay ninyo, bulong ni Nora. At huwag niyong hayaang foundation ay maging pangalan lang sa pader. Gawin niyong tahanan ng mga taong iniwan ng mundo. Opo ma, sabay na sagot ni Selena at Yvette. Huling tumingin si Nora sa larawan ni Marcelo sa maliit na mesa. Parang nakikita niya itong nakangiti, naghihintay gaya noong kabataan nilang magkasamang nagsisimula sa palengke. Marcelo, napakahina niyang sabi, uuwi na ako. At sa payapang liwanag ng madaling araw, pumanaw si Leonora Balagtas. Hindi sa kubong pinag-iwanan siya ng mga anak, kundi sa dilim ng pagtataksil. Ngunit sa tahanang binuo ng malasakit na palalaguban ng mga taong natutong magmahal sa kanya ng walang kapalit. Pagkalipas ng ilang taon, naging matatag ang Hiraya ni Marcelo Foundation. May maliit ng gusili na ito sa tabi ng Casa Hiraya. May silid para sa mga pasyente, kusina para sa libreng pagkain at opisina para sa medical assistance. Si Yvette ang naging operations coordinator matapos ang 3 taong tahimik na paglilingkod.
Si Selena naman ay nagturo ng basic sewing sa mga babaeng gustong magsimula muli gamit ang patahian. Minsang ikinahiya niya si Brando. Matapos harapin ang kaso at tanggapin ang pananggutanan, ay nagsimulang tumulong sa accounting. Program ng mga livelihood project bilang bahagi ng restitution, hindi bilang boss kundi bilang taong natututong magsimula sa pinakamababa. Sa harap ng foundation, may nakatayong simpleng rebulto ni Nora. Hindi nakasuot ng mamahaling damit, kundi hawak ang isang pirasong tela at rosaryo ni Marcelo. Sa ilalim nito ay nakaukit ang mga salitang iniwan niya sa huling habilin. Ang tunay na mana ay hindi kayamanan, kundi pusong marunong magmahal manindigan at magbigay ng liwanag kahit minsan ay iniwan sa dilim.